Totoo ba ang itinawag sa akin ni Vina? Walang pasakaling bungad agad kay Annie Baby nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Nasa first year college na sila noon. Sila ni Baby ay kapwa sa Philippine Women's University pumapasok. Food and Nutrition ang kanyang kurso at ito naman ay Hotel and Restaurant Management. Sina Vina at Josephine naman ay kapwa nag-enroll ng Liberal Arts sa Santa Isabel College. Sa kabila niyon ay hindi nabawasan ang kanilang komunikasyong magkakaibigan. Regular pa rin silang nagkikita at nagtatawagan. Ngitian siya ni Baby. Nahuhulaan na niya kung ano ang isinugod nito sa bahay nila. Hindi ka pa talaga nakapaghintay bukas kahit magkikita naman tayo sa school. Wika niyang nanunudyo. Hindi mo rin naiisip na tumawag na lang sa telepono para hindi ka na naabala sa pagbiyahe dito. Sa Makati pa kasi ito nakatira. Inarapan lang siya nito. Pumasok ito sa loob at nagtuloy sa sala at umupo sa sopa. Oo, sagot niya sa nauna nitong tanong at pasalampak na rin naupo sa katabi nito sa sopa. Namilog na naman ang mga mata nito. You mean? Sinagot mo na nga si Joey? Narinig mo ako. Ani ang sinabayan pa ng paggalaw ng mga balikat. Kaya finally, my first boyfriend na rin ako. Hindi na ako nahuhuli sa inyo ni na Josephine. Sa halip na tuwa ay pagkadismaya ang lumarawan sa mukha nito. Susmi naman mukhang question mark ang posture ng lalaking yun. Ang itim-itim pa at kasing laki ng kay Rene Riquestas ang mga mata. Anong nagustuhan mo sa isang iyon? Tamo ka tong napakapamintas. Mabait naman si Joey. Mahal mo ba? Hindi siya agad nakasagot. Sa mga manliligaw ko, siya ang pinakamabait, pinaka-thoughtful at magalang pa kay mami. Kasundo ko naman siya. Tila nababanas na sinikmatan siya nito. Hindi ko tinatanong ang mga katangian niya. Ang tinatanong ko ay kung mahal mo siya. Di ba napapag-aral naman iyon? Naman, Trinidad, ganyan ka na ba kadesperadang magka-boyfriend at pati hindi mo mahal ay sinagot mo? Sinasabi mo lang iyan dahil kaya ni Vina nasa high school pa lamang tayo, nagka-boyfriend na. Napapangusong saad niya. Ako, nasira na nga ang promise ko sa sarili ko na bago ako mag-graduate ng high school ay magbo-boyfriend ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Usig nito habang nakamasid sa kanya. Nagka-boyfriend man kaming tatlo. Yan ay dahil mahal namin ang mga lalaking sinasagot namin. Pero kung hindi, bakit naman kami makikipagrelasyon? Kasi naman kung bakit hindi ako makagraduate sa pagkakaroon lang ng crush. Kulang na lang ay magpapapadyak pa siya sa paghihimutok. Napapailing na pinagmasdan siya nito. Tama ba ang tingin ko na pakaramdam mo sa sarili mo ay hindi normal hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nai-inlove? Tiningnan din niya ito. Hindi man lang niya makita ang sariling mukha. Alam niyang nakalarawan doon ang pag-alinlangan. Sa palagay mo kaya, may kinalaman doon ang pag-iwan sa amin ni Daddy kaya ako ganito? Nagkipit ito ng mga balikat. Siguro. Pero pwede rin hindi. Susmian, kahit abutin ka pa ng age 30 bago ka ma-inlove, ano naman, walang mawawala sa... Baka nga may mapala ka pang mas mabuti. Okay lang naman sa akin kung hindi mo pa ako mahal ngayon. Tugon naman ito. Nadidevelop naman ang feelings. Handa akong maghintay hanggang sa matutunan mo na akong mahalin. Subalit naging firm siya sa pagpapasya. Ayokong maging unfair sa ating dalawa, Joey. Iyon ang mangyayari kapag ipinagpatuloy pa natin ang relasyong ito. Siguro gusto ko lang talagang maranasang mag-boyfriend, kaya nagawa kong sagutin kita. But I realized na hindi ko pala kayang makipagrelasyon sa hindi ko mahal. Lulugo-lugo itong nagpaalam. Nang ihatid niya ito sa pintuan ay siya namang pagdating ni Rainier. Bihis na bihis ito. Naka-polo shirt ang checkered royal blue at light blue at itim na slacks. Masama ang tingin nito nang makasalubong nito si Joey. Matapos nitong makita na pinisol ng lalaki, ang palad niya bago ito tuluyang umalis. Sinong lalaking iyon? Si Tani Rainier sa kanya nang nasa kusina na sila.
Kapag ito ang dumadalaw sa kanya, malaya niyang nagagawa mga bagay-bagay habang nag-uusap sila. Katulad na lamang ngayon na ang lulutuin para sa hapunan ang iniahanda niya. Para kang sisimba sa get-up mo wika niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Naghihiwa na siya ng isda ng pataas noon para sa lulutuing pesang isda. Boyfriend mo rin ba siya? Isang araw ko lang siyang naging boyfriend at kanina ay nakapag-break na ako sa kanya. Matalim ang mga matang sinulyapan niya rito. Boyfriend mo ako tapos nakikipag-boyfriend ka pa sa iba. Natawa siya. Kung magsalita ka, parang may seryoso tayong relasyon. Sabi ni Kuya, kapag may girlfriend na, hindi raw dapat nanliligaw pa sa iba. Siyempre dapat ganun din sa babae. Kapag may boyfriend ka na, hindi ka na dapat nakikipag-boyfriend sa iba. Two-timer ang tawag doon. Kahit tinatawanan lang niya ang mga sinasabi nito, para siyang tinamaan doon. May dinukot ito sa bulsa. Pagkaraan iniabot nito sa kanya isang kahon gawa sa kristal. Ano yan? Tanong niya sa halip na kunin ang niaabot nito. Inalis nito ang hawak niyang kutsilyo at pinalit doon ang kahon. Buksan mo. Nang buksan niya ang kahon, isang silver ring ang nakita niya roon. Bakit mo ako bibigyan ng ganito? Baka kasi kinakaya mong isuot yung unang singsing na ibinigay ko sa'yo na plastic lang iyan. Pinag-iipunan kong maibili ka ng singsing na hindi ka na mahihiyang isuot. Kahit gusto niyang matawa dahil sa edad nitong iyon, talaga palang seryoso ito sa relasyon sa kanya. Hindi niya magawa. Touch siya sa pagbibigay nito ng singsing na natitiyak niyang hindi lamang isang taon niyang pinag-ipunan. Rainiel, baka mapagalitan ka ng parents mo kapag nalaman nilang inaksaya mo sa pagbili ng singsing itong mga savings mo. Matagal ko nang sinabi sa kanilang nag-iipon ako dahil gusto kitang maibili ng singsing. Si Daddy pa nga kasama kong bumili niyan. Kinuha nito ang singsing sa kahon nang hindi pa rin siya kumikilos. Ito na ang magsusuot niyon sa kanyang palasingsingan. Yan talagang totoo ng girlfriend na tayo. Dahil hindi na plastic ang singsing mo. Umakyat ito sa katabing kitchen chair at walang sabing-sabing inismack siya nito sa mga labi. Napapailing at natatawa na siya nang buwaba na ito sa silya. Kailan mo ba titigilan ang kalokohang ito? Napaseryoso siya bigla nang makitang napilitan ito ng galit. Hindi kalokohan ang pakipag-shota. I love you at 3 taon na kitang love. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako love? Napawa na ang bibig niya sa panunumbat nito. Para itong maiiyak sa pilit naman itong pinipigil. Rainiel, napakabata mo pa para ma-inlove at isipin ang ganitong bagay. Isa pa, dalaga na ako. At ikaw naman ay maliit pa. Hanggang tainga pa nga lang kita. Lalaki na rin ako. At pag lumaki na ako, hindi mo na ako ikakahiyang maging boyfriend. Pinasya niyang konsultahin ang ina nito tungkol sa bagay na iyon. Itinayan pa niyang nasa school sa Rainiel nang magpunta sila sa unit ng mga ito. Tita Rodora, nagwa-worry na po ako kay Rainiel. Sagot nito nang tanongin nito kung ano ang sadya niya. Bakit naman? Wala akong nakikitang problema sa batang iyon. Inilahad niya rito ang suot niyang singsing. Ibinigay niya ito sa akin, tita. And God knows kung gaano katagal niya itong pinag-ipunan. Ngumiti lang ito. Napaka-romantic talaga ng bunso ko. Manang-mana sa ama. Ganyan din ang asawa ko noong nanliligaw pa siya sa akin. Napawang ang kanyang dibdib. Hindi iyon ang inaasahan niyang tugon mula rito. Alam namin ng daddy niya ang tungkol diyan. 2 Christmas na nag-ipon si RR bago niya nagawang bilhin iyan. Yun na nga po eh. Hindi po ba abnormal na lumampas ng 3 taon at hindi pa rin nawawala ang pagka-crush niya sa akin? His acting na para siyang grown up na. Wala naman kaming nakikitang masamang epekto sa kanya. In fact, mabuti nga iyon dahil mas mahaba ang binibigay niyang oras sa pag-aaral kaysa sa paglalaro. Pakiramdam kasi niya binata na siya. Matataas din ang grades niya sa school.
Mas naging observant siya at lagi ang gusto niyang kausap ay yung matatanda sa kanya. Pero tita, hindi na niya na-enjoy ang pagiging bata niya. Tinapik lang siya nito sa balikat. Nag-aalala ka masyado. Makakalakihan din niya ang damdamin niya sa iyo. Ang totoo nga niyan, gusto namin magpasalamat sa iyo, Mr. Ko. Dahil naging motivating factor ang pagkakrush sa iyo ni RR. Para siya magsikap sa pag-aaral at maging masunurin sa amin. Gusto na raw niyang mag-mature. Binata na raw kasi siya. Kaya dapat lang daw hindi na siya malikot at makulit. Binuntunan pa nito ng tawa ang sinabi. Hindi gumaan ang pakiramdam niya nang makaalis na siya sa unit ng mga bilyaros. Umasa lamang siya na kapag sumapit na si Rainiel sa teenage years nito, makakakita na ito ng ibang babaeng kasing edad nitong mapapagbalingan ng pansin.